Ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay tila isang tanyag na salita sa lahat ng wika at kultura. Ngunit maaari ba nating tukuyin kung ano ang pag-ibig? Ang ilang tao ay iniisip ang sex kapag binabasa nila ang salitang pag-ibig. Ang ilang grupo naman ay itinuturing na ang pag-ibig ay pareho lamang sa sex. Ngunit totoo ba iyon? Siyempre hindi. Marahil, wala tayong alam na totoong pagpapahayag ng tunay na pag-ibig, kundi ang emosyon ng isang ina kapag yakap niya ang kanyang sanggol. Maaari niyang hawakan ang sanggol at titigan ng matagal. Ang kanyang buong kaluluwa ay puno ng pinakamalalim na pag-ibig at kagalakan. Alam ng bawat matinong tao na ang pag-ibig na ito ay walang kinalaman sa sex. Hayaan mong ipakita ko ang isa pang halimbawa ng tunay na pag-ibig mula sa tunay na kasaysayan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, huling bahagi ng Hulyo 1941, isang bilanggo ang matagumpay na nakatakas sa kasamaan ng kampo ng Nazi na Auschwitz sa Poland, Europa. Bilang pagbabala, inutusan ng pangalawang komander ng kampo ang mga gwardya na pumili ng 10 lalaki na hulihin at gutomin hanggang mamatay sa isang ilalim ng lupa na silungan. Sa isa sa mga mapapahamak ay si Franciszek Gajowniczek. Nang mapili siyang mamatay, sumigaw siya, "Ang aking asawa, ang aking mga anak." Sa mismong sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Maximilian Kolbe ang kusang loob na pumalit sa kanya. Namatay si Maximilian, kapalit ni Franciszek. Kung iyon ay hindi pag-ibig, ano ang pag-ibig? Para sa akin, ang dalawang halimbawang ito, ang yakap ng ina sa kanyang sanggol, at ang isang lalaking nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa iba, ay sumisimbolo sa pinakamataas na antas ng pag-ibig na maiisip natin. Ang banal na Biblia ay nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan chapter 4 verse 8. Ang pag-ibig ay parehong emotional at practical. Ito'y personal at may kaugnayan sa bawat tao. Maraming sinasabi ang banal na Biblia tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay talagang matindi. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang ibig kong sabihin. Hindi naman napakahirap na mahalin ang mga taong mabait, magiliw, matulungin o sikat. Marahil, hindi rin napakahirap na mahalin ang mga malalapit sa atin. Ngunit gaano tayo kahusay sa pag-ibig sa mga taong masama at makasarili? Sa mga taong hindi natin gusto? Sa ating mga kaaway? Ngayon makinig kayo dito. Tingnan ninyo sa tamang panahon, noong tayo ay wala pang lakas, namatay si Kristo para sa mga taong hindi makadiyos. Bihira mang may mamatay para sa isang matuwid na tao. Bagaman maaaring may isang tao na maglakas loob na mamatay para sa isang mabuting tao. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganitong paraan. Habang tayo ay mga makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Sinabi ng banal na Biblia na si Jesus ay anak ng Diyos at ipinadala siya ng Ama sa mundong ito para ipakita sa atin kung ano ang Diyos. Si Apostol Pablo, ang taong nagsulat ng mga salitang binanggit natin kanina, ay dating napupuot kay Jesus. Ngunit sa isang pagkakataon, nakilala ni Pablo si Jesus sa paraang lubos na nagbago sa kanyang isip at puso. Mula noong araw na yon, naging mapagmahal na tao na si Pablo. Namatay si Kristo para sa mga taong hindi makadiyos. Hindi maganda pakinggan na tawaging isang taong hindi makadiyos, di ba? Ang susunod na linya naman ay nagsasabi na, namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Hindi din naman maganda na maging isang makasalanan. Ngunit kung tayo ay magiging tapat at taos-puso na susuriin ang ating sariling buhay batay sa ating mga ugali sa ibang tao, sa ating mga iniisip at sinasabi tungkol sa kanila mula umaga hanggang gabi, at maging sa ating mga kilos, at ihahambing natin ang ating sarili sa pinakamataas na pamantayan ng isang buhay na puno ng perpektong pag-ibig. Sino sa atin ang makapagsasabing hindi pa tayo nakakagawa ng anumang kasalanan sa ating buhay? Ang pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa sa pera.
Ang pagbibigay ng kapatawaran ay isang pangunahing isyu sa maraming relihiyon. Ngunit alam mo, ang pagpapatawad ay nangyayari sa puso. Hindi mo ito mabibili. Hindi mo ito hihilingin. Makukuha mo lang ito kung pipiliin ng isang tao na ibigay ito sa iyo. Iyan ang pinakaunang bagay na nasa puso ng nag-iisang tunay na Diyos kapag nakikita ka niya. Nais niyang patawarin ka sa iyong mga kasalanan dahil mahal na mahal ka niya at dahil alam niya na talagang kailangan mo ng kanyang pagpapatawad.